Ayokong ako ang mag-endorso. Pag inendorso ko isang bagay, tapos mali pala ako, damay-damay tayong lahat. Okay lang sa akin na sabihin ng Diyos pagdating sa kabilang buhay. Hindi mo naman pinromote yung Kristyanismo ko eh. Hindi mo naman pinromote yung Islam ko eh. Sa panahon natin ngayon ay napakarami na talagang nangangaral ng salita ng Diyos pero hindi pa rin nila nalalaman ang tunay na doktrina at hindi nila nakikilala ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mag-iingat po kayo sa inyong mga napapanood sa social media. Hindi basta't nagbuklat yan ng bersikulo, hindi basta nagsabi yan na mayroong Diyos, ay paniniwalaan mo na ang kanyang mga sinasabi dahil pwede kang maligaw sa mga ganyang pagtuturo. Narinig nyo naman ang sinabi ng taong ito na ayaw niya mag-endorso dahil baka pag inendorso niya ang isang paniniwala ng Kristyanismo o ng Muslim ay baka daw magkamali siya. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, sa puntong ito ay hindi pa rin niya tunay nakikilala ang nag-iisang Diyos dahil sasabihin ko po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, magkaiba ang Diyos ng Biblia kaysa sa Diyos ng mga Muslim. Yes, ang Diyos ng Biblia ay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Naniniwala siyang merong tunay na Diyos pero hindi niya pa rin lubusan nauunawaan at nakikilala kung sino ba talaga ang totoong Diyos. Bakit ko ginagawa ang video na ito? Dahil mga kaibigan, mga kapatid, baka gayahin nyo ang kanyang paniniwala na hindi na kailangan ni-endorso ang Panginoong Hesukristo o ang Diyos ng Biblia. At okay lang mamangka sa dalawang ilog na naniniwala ka sa Diyos ng Muslim at naniniwala ka sa Diyos ng Biblia. Kumbaga parang playing safe ka. Kung alin ang totoo, at least naniniwala ka sa dalawang yon. Ang Diyos na ating sinasampalatayanan at sinasamba ay ang Diyos na lumikha ng sanlibutan. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay na meron dito sa ating mundo. Ang Diyos na lumikha sa ating mga tao. Dahil kung paniniwalaan nyo na hindi na natin kailangan i-endorso ang Diyos na ating sinasampalatayanan at sinasamba, ay para mo na rin sinasabi na wala kang tiwala sa Diyos na iyong pinananampalatayanan ng iyong kaligtasan at hindi mo tiyak kung sino ba talaga ang Diyos na umiiral sa sanlibutan. For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, To the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, Him declare I unto you. Ito yung tagpo na napadaan si Apostol Paul sa Athens at meron siya nakita sa altar na merong nakasulat, To the unknown God. Ibig sabihin mga kaibigan, kapatid, meron talagang mga tao na may sinasamba sila pero hindi nila nakikilala kung sino ba talaga yung sinasamba nila. Basta't sumasamba lang sila na naniniwala silang meron Diyos pero hindi nila nakikilala kung sino talaga yung kanilang sinasamba. Kaya't mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi mo nga naman talaga kilala ang Diyos na iyong sinasamba, ay malamang ay hindi mo talaga i-endorso kung ano ang katotohanan. Dahil alam nyo ang sinasabi ng Biblia, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Ngayon, paano kang makakalaya kung hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nalalaman ang katotohanan? At isang bagay ang napaka-importanting dapat mong malaman, na meron lamang nag-iisang Diyos na umiiral sa sanlibutan ito. Sa panahon natin ngayon ay marami pa rin talagang mga tao ang sumasamba sa Diyos na hindi naman talaga nila kilala. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, mga kaibigan, mga kapatid ko sa pananampalataya, dapat nakikilala natin kung sino talaga ang ating sinasampalatayanan. Dapat nakikilala natin ng lubusan ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi dapat nakatikom ang ating mga bibig sa katotohanan. Dahil tatandaan natin mga kaibigan, tayo ay tinaguri ang light of the world and salt of the earth. Ngayon, paano mangyayari ang bagay na yan, kaibigan? Kung hindi natin i-endorso ang ating Panginoong Hesukristo, paano tayo magliliwanag sa mga taong nasa kadiliman pa rin hanggang ngayon? No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Napakalinaw dito mga kaibigan, mga kapatid, na hindi natin pwedeng pagsilbihan ang dalawang Diyos, ang dalawang master. Ibig sabihin na sinasabi dito, you cannot serve God and mammon. Ibig sabihin kung hindi ang Diyos ng Biblia ang iyong sinasamba at sinasampalatayanan, ang iyong sinasamba ay ang dyablo at ang mga Diyos-Diyosan ng sanlibutan ito. Dahil hindi mo pwedeng sabihin mga kaibigan, mga kapatid, na naniniwala ka at sumasampalataya ka at sumasamba ka sa Diyos ng Biblia. Pero ganun din, sabay mong ginagawa yan sa Diyos ng mga Muslim. Kaya't sinasabi rin sa Joshua 24, Choose you this day whom you will serve,
But as for me and my house, we will serve the Lord. Mga kaibigan, mga kapatid, meron po talagang pagpili kung sino talaga ang iyong paglilingkuran, sasampalatayanan at sasambahin. Wala pong kalahating pananampalataya sa Biblia. At kung ang iyong pananampalataya sa Diyos ay kalahati lamang, katumbas lang din yan ng walang pananampalataya sa Diyos. For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed, when he shall come in his own glory and in his Father's and of the holy angel. Napakalinaw ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung iyong ikakahiya ang kanyang pangalan at ang kanyang mga salita, ay ganun din na ikakahiya ka ng ating Panginoon. Dahil bilang mga Kristiyano, mga kaibigan, mga kapatid, ganito dapat ang ating ginagawa. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Hey, listen mga kaibigan, mga kapatid. Tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo at nakikilala natin kung sino talaga ang ating sinasampalatayanan at nakikilala natin kung sino talaga ang nag-iisang Diyos, dapat tayo bilang mga binago na ng Diyos ay hindi natin ikinakahiya ang gospel of salvation dahil yan ay may kapangyarihan na makapagligtas ng mga kaluluwa ng mga tao. Kaya't maling pananaw na sasabihin natin na hindi na natin kailangan i-endorso pa ang tunay na pananampalataya dahil nangangahulugan lang yan kaya't hindi natin kayang i-endorso ang katotohanan ay baka hindi pa natin talaga alam ang katotohanan. Kaya't kung alam mo nakaranas ka na ng kaligtasan at nalalaman mo na ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang banal na dugo ang naglinis sa ating mga kasalanan at nakikilala mo kung sino talaga ang tunay na Diyos, dapat lamang na hindi ka mahiya na ipangaral ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, na ipangaral ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang patungkol sa kaligtasan. Hindi ka dapat nananahimik, Kristiyano. Kung merong nag-iingay sa social media ng mga ganito ang pinapangaral, bakit hindi tayo na nangangaral ng katotohanan patungkol sa kaligtasan at nagpapakilala sa tunay na Diyos? Kaya't mga kaibigan, mga kapatid, ngayon pa lamang ay dapat manindigan na tayo dahil hindi pa dyan natatapos sa mga ganyang mapapanood nyo. Marami pa yan. Marami pang magpapakilala ng mga ganyang klaseng paniniwala at marami pang iba't ibang aral na kayong mapapanood sa social media. Kaya't mag-iingat kayo. Kaya't kung kayo ay may paninindigan sa katotohanan ay hindi kayo maliligaw ng basta-bastang aral na lamang. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.